nagpayabangan, ano? Dumalaw sila sa kanilang mga lola at pinakilala yung kanilang mga lola. Yung unang kaibigan, sabi, hinahangaan ko ang aking lola. Itim pa rin ang buhok niya sa edad na 85 years old. Wow. 85 years old, no? Tapos yung pangalong kaibigan sabi, hindi sa aking lola. 90 years old na siya, tumutubo pa rin ang kanyang ngipin. Ibang klase itong lola to. Oo. Tapos yung panghuling kaibigan, hindi rin nagpatalo. Sabi niya, talo kayo sa lola ko, sisiw yung mga lola nyo. 95 years old na yung lola ko. Pero nasa ospital siya ngayon. Tapos, tumawa yung dalawang magkaibigan kasi alam nila talo na yung pangatlong magkaibigan. Hehe, may sakit ang lola mo, sabi nung dalawang magkaibigan. Tapos, depensa naman nung kaibigan niya, wala siyang sakit. Tapos, tinanong siya nung dalawang magkaibigan, sabi, bakit nasa ospital siya ngayon? Sabi, tapos, sumagot yung katlong kaibigan, nanganak siya kahapon sa ospital. Kaya po yung mga lola dito, pwede po ba? Ang pagninilay po natin ngayong gabing ito ay walang imposible sa Diyos. Ito po ay ebidensya na nakita natin sa Biblia katulad ng buhay ni Abraham at ni Sarah at sa mga pagbasa natin nung nakaraan kay Elizabeth at kay Zacarias na kahit sa kanilang katandaan ay binigyan pa rin sila ng Diyos ng supling. At malay nyo, no, sa ating pong buhay, baka mula po pala sa Feliciano, may manalo, milyonaryo sa loto, di ba? Walang imposible sa Diyos, di ba? At lahat ng mga talagang pinapangarap natin, na pinagdadasal natin araw-araw, niluluhuran natin araw-araw, naniniwala tayo, baka pagdating ng araw ay talagang matupad yung mga bagay na iyon. Ang dakilang mga gawa ng tao ay pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa tulong ng kanyang grasya. Madali ang maging mapagmataas at magmayabang sa mga nagawa natin. Kaya naman itong mga ito ay ilusyon mismo natin. Ano man ang meron tayo at anumang napagtagumpayan natin, tandaan natin, lahat ng ito ay naayon sa kalooban ng Diyos.